Another question, imbis daw magdala ng extra battery, bakit hindi na lang daw magdala ng power station or ng solar generator? Okay, sige, sagutin natin yan ngayon sa video na to. So ayan, ba't hindi na lang daw magdala ng power station or solar generator instead of magdala ng extra battery? So una, magdadala ka ng power station o kaya ng solar generator para mawala yung range anxiety mo. Ibig sabihin, para range ng battery mo ay maprolong mo pa. Pa-lowbat ka na or lowbat ka na, magcha-charge ka. Tama ba? Yun ang reason. So I suggest, actually pwede naman, pero mabigat pa nga rin yun. So I suggest, instead of magdala ng power station or ng solar generator, una, planuhin mo nga yung biyahe mo. Okay, ngayon kung talagang di pa rin mawala yung range anxiety mo kahit tanado na yung biyahe mo, another suggestion ko sa'yo, pwede kang magdala ng extra battery. Okay? Pero, hindi kasing laki nung pinakita kong battery ng Storm XR nakaraan na 72 volts 95 Ah kasi nga 44 kilos yon. Wala kang paglalagyan nun. Hindi mo pwedeng kandungin. Kung may backride ka, pakandong mo na sa backride mo. Hindi rin pwede. So, I suggest, yung isang sinabi ko nakaraan, pwede kang magdala ng extra battery, pero mas maliit lang. So, yung pwede, kung may top box ka, ilagay mo sa top box mo. Siguro mga 40 Ah, 50 Ah, kasya doon sa top box. So, bakit isinasuggest ko na extra battery na lang kung may budget ka? Bakit hindi power station or solar generator? Kasi, pag na-lowbat yung talagang battery gamit mo sa e-bike mo, tapos may dala kang solar generator or power station, ang gagawin mo, ihinto ka, tapos magcha-charge ka, tama? So, time consuming. Kung extra battery na yung dala mo, so dire-diretso na yung biyahe mo. Or sinasabi mo na, ganun din naman yun eh. Magpapahinga din ako, tapos, tawag dito, papagod ako, pwede naman akong kumain habang nag-charge sa power station tsaka o kaya sa solar generator. So, why not? Planuhin mo na lang yung biyahe mo na maghanap ka ahead of time ng charging station. Pwede namang sa type 2 charger. Kung meron, pwede rin naman sa mga ordinary socket or ordinary outlet, pwede kang magsaksak doon. So, di ba? So, meron kang dalang extra bigat para lang hihinto ka din tapos magcha-charge ka. So why not extra battery na lang na kasya doon sa top box mo or yung pwedeng i-modify depende sa paglalagyan mo. Pero halimbawa, ipupuntahan ko may power station doon, pwede ba ako mag-charge doon? Pwede kung yung power station mo ay compatible doon sa charger mo. Kasi po, si Storm XR po, pag sinaksak po natin yan sa kuryente, 2,000 watts po yung kinakaya niya. Yung kinakain nung charger niya para papasok doon sa battery. So, kung ang power station mo ay below 2,000 watts, ang mangyayari lang po dyan, mamamatay lang yung power station or hindi siya magcha-charge. Okay? So, kung pwede ba sa solar generator, again, kung below po yung inyong solar generator sa 2,000 watts, hindi niya rin po kakayanin. Kasi nga po, naka fast charger or 25 amp C charger ng NXT Storm X at XR. Another question pa na sasagutin ko, magkano ba ang extra battery? Well, sa pagkakaalam ko po, ang extra battery ni NXT Storm X XR around 70k. Ang mahal naman. Parang bumili na ng another motor nun ah. Well, kung darating mo sa point na magpapalit ka na ng battery, it will take 3 to 5 years or 2,000 cycles bago ka magpalit. Well, kung bibili ka naman ng extra battery lang for 70k, hindi ko sinasuggest kasi nga wala kang paglalagyan. And hindi lang pala kay NXT pwedeng bumili ng extra battery for NXT Storm X or XR. Marami na pong mga battery builders, marami ng aftermarkets dyan ng battery. So, pwede tayong bumili doon. May mga mas mura din naman, meron din mas higher capacity. So, depende na lang sa kanila kung magkano yung presyo. Pero,
I think more or less 50 to 70k sa 72 volts 95 Ah. Ayun lang, dito ko natatapusin, masyado nang mahaba. So sana marami kayong natutunan. Kung meron pa kayong questions, ilagay nyo dyan sa comment section, tatry natin sagutin. Again, this is Viaje Moto, ang inyong lakwatsero at galang e-bike rider. So ride safe, keep safe mga kaibigan.